Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media. Ngunit bago tayo magsimula ay siguraduhin ikaw ay nakasubscribe sa ating channel at syempre pindutin na rin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago nating mga balita. Heto na nga, nabokya na naman itong si General Diwata Torre. Tila ba nagmakaawa ito sa harapan ng Korte Suprema. Ang puso naman ng palaka na si Smugs ay tila ba kinakabahan dahil itinuro siya nitong si General Torre Diwata na may kinalaman sa umano'y pag-raid dito sa KOJC or sa Kingdom of Jesus Christ, ang tinatawag na relihiyon ni Pastor Apollo Quiboloy na tila ba hanggang ngayon ay nagtatago pa rin sa ating mga otoridad. Tila ba hindi na nakatiis itong si Smugs na ito at inutusan na itong kamukha ni Diwata Pares na si General Torre na ito upang i-raid ang KOJC. Dito nga natin makikita na sobrang gusto na talaga nitong si Smugs na ito na makuha ang yaman nitong KOJC na tila ba gagawin na ang lahat upang makuha ang yaman ni Pastor Apollo Quiboloy. Dito nga rin natin makikita na mas makontrolado pa nitong si Smugs ang ating mga men in uniform kesa itong chief in command nila na si Presidente Kuting. Dito nga rin natin makikita ng mga kaibigan na itong si Smugs na ito ay mas may makapangyarihan pa kesa dito sa ating presidente. Siyempre, di rin makawala itong mga katiwalian na ito sa ating mga mambabatas o sa ating mga mambabatas dahil tila ba merong mga Senado, Kongreso ang merong hindi sang-ayon sa ginawa nitong mga general na ito sa KOJC. Lalong-lalo na itong si General Bato na tila ba nang sinugod ng mga tauhan ni Torre or ni General Torre Diwata ang KOJC ay tila ba hindi nakapagtiis itong si Senator Bato na pumunta dito sa Davao upang pigilan ang tinatawag nilang pag-raid. Ngunit sa kasamaang palad, merong mga nasaktan at meron din nasawi. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video at kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan ay maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Nilang pagkubkob sa KOJC. Kung pagod ka na, sir, magpahinga na ho kayo. Ganun lang ho kasimple yun. Ito na ho, mga pahinga muna ang tropa at bukas na naman. Sir, ano yung information niyo, General, na ilalabas si... Hindi talaga eh. Gusto nila itakas eh. Sir, paano pa natin nasabi, sir, na nandyan po talaga? May mga informants kami dyan sa loob. Hindi nga lang namin talaga makita dahil ang ganda ng kanilang movement sa loob. Anong movement? Ikaw naman, General Torre. Anong movement? Wala akong movement sa loob. 2,000 katao ho kayo dyan. Para naman kayong mga ano eh. Ano kayo? Mga itlog ba kayo dyan? Mga inutil ba kayo dyan? 2,000 kayong nasa KOJC compound ngayon. Maganda yung movement nila sa loob. Hindi. Nasa control nyo ho yung compound. Natutulog ho sa kalsada, sa bangketa yung mga tauhan nyo. Anong maganda movement? Loko-loko pa lang. Information na ipinarating sa inyo, sir. Nandyan sa loob. Itakas ngayong gabi. Daing nyo pa yung bangag. Meron daw information. Meron daw silang informant na nasa loob si Pastor Quiboloy. Itatakas ngayong gabi. Kung itatakas, bakit ngayon pa itatakas? Merong A1 information bago kayo dumating. Merong press conference yung mga KOJC leader. Dapat doon pa lang, itinakas na siya. Bakit pa niya ihintay na makapasok kayo dyan sa loob? Loko-loko ka talaga, Teore. No? Sir, hulog natin. So yung paghulog natin, ba't hindi natin nakita? Ilang search na tayo, hindi natin nakita. Nasa 1/4 pa lang tayo eh. Sir, 1/4. Napakababa pa lang. Nila Rosa, yung heartbeat sinasabi kanina. Yung heartbeat Gagamitin natin detector. yan. Gagamitin natin yan. So hindi pala nagamit ngayon, sir? Kanina, ginamit namin
limited lang ang paggamit namin dahil iba pa, kukunti parang ang ating na-identify ng mga lugar. Yung radar Ito. Isa ho sa pinaggamitan ng ang tawag dito, ng heartbeat detector. Yan ho. Ang na-detect ho nila yun ho, electrical box sa ilalim ng lupa. Yan ho. Kung ano man tawag diyan, hindi ho tayo electrician ho, pero ano ho yan, puro kuryente laman eh. Ano bang heartbeat narinig nyo diyan? na sinasabi nyo Tinignan muna namin kung saan namin gagamitin, nag-a-assess pa kami. Ngayon pinag-aralan namin. Kanina narinig nyo may heartbeat. Ngayon ina-assess nyo kung saan gagamitin. Ano ba talaga? Tinuloko mo naman yung mga reporter eh. Kayo naman mga reporter, nagpapaloko kayo. Based sa aming mga nagawa at titignan namin kung saan kami gagamit ng radar bukas ulit. Sir, Sir, yung 30% na yun, pwede niyo po ba ma-describe saan po banda sa compound yun, sir? O ano po ba yung... Please, classify din muna, bukas na lang malalaman niya. Pero sir, pagod na siya. Pagod na ako, mapapalo na ako kay Marbil. Dinala ako dito kasi ako yung pinakamagaling maghanap ng nagtatago. Pero walang nangyayari. Itong ginawa namin na to, napakalaking kahihiyan sa PNP. Napakaraming resources ang sinunog namin. Tapos walang magiging resulta. Kaya kukunin na lang namin ng KOJC ko. hindi totoo yung tapos na daw na nahalubog yung lahat. Wala pa, hindi mo tayo tapos. Andiyan sa loob. This information, It will depend on ang pinakasimple nito, depende kay Mr. Kibuloy. Tinanong ho siya. Hindi ho makuha sa Santong Dasalan, kinukuha ho nila sa Santong Paspasan eh. Depende daw kay Pastor Apollo Kibuloy. Tinatanong siya kung hanggang kailan. Hindi din niya alam. Kumbaga, ino-hostage ho yung mga member ng KOJC. Bahala ka, Pastor. Pag di ka nagpakita, talagang magkakaanohan tayo dito. Hindi magpapakita yan. Mapapahiya lang ako at kung ako dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Di ako magpapakita. Gawin nyo na gusto nyo gawin dyan sa mga property na yan. After 6 years, lahat ng nawasak pwedeng i-build. Pero pagka nawala na yung si Pastor Kibuloy, wala, tapos na uusapan. Yung KOJC, lahat ng ari-arian, lahat ng ari-arian dito sa Pilipinas, sa Estados Unidos, mawawala ho lahat yun. Yun o, sigurado dun. Kaya sigurado, hindi siya dapat makita nito mga walang... Para matapos na natin ito, matigil na yung kanyang mga tao. Ulan na naman, maulan na ng mga tao niya. Maulan na ng mga tao ko. Kahit hindi mauulanan yung tao niya, meron ulo silang tulugan dyan sa KOJC compound. Huwag ho kayong mag-alala kung sakaling uulan, papasok lang ho sila sa loob ng compound. Meron ho silang mga bahay dyan kasi dyan nakatira yung mga, anong tawag na doon? Miracle workers, ha? Diyan ho sila nakatira. Yung mga pulis nyo ang kawawa pagka kung sakaling umulan. Sana nga umulan ng malakas no? Sumurender na siya. Sabi nila, mahina naman ang kaso. Nagmamakaawa na itong si Torre. Nagmamakaawa na ho siya kay Pastor Kibuloy. Sumurender ka na. Mahina naman yung kaso. Kaso, ang issue dito, pagka sumurender ho siya, isusurrender din siya sa mga Amerikano. Ay naman, meron nga kayong kasamang special force, no? Di ba? Ang galing ng mga abogado niya, ang dami pa. Bakit? Ano ba nakatakutan niya? sir, based sa information po, meron na Kinatat- talagang area. Kinatatakutan niya yung mga taong kamukha mo at ng amo mong si Marbil at ng amo niyong si Marcos Jr. kasi hindi niyo sinusunod ang batas. Hindi niyo sinusunod yung rule of law. Lugar doon sa loob kung nasaan sila nagtatago. Meron. Nakakagalaw nga lang siya na hindi naman nandito. Yeah. Underground. There's a possibility. Kasi kanina, ang dami nakakita. Hindi namin, kami sa loob nagkakawala-wala eh. Sa laki ng lugar, sa dami ng mga lusutan, kami po nagkakawala-wala. Kami nga, nagkakahiwa-hiwalay sa loob. Tanga pala kayo eh. Ba't di nyo tawagin yung mga KOJC member, magpatur kayo sa kanila, hingiin nyo yung blueprint ng gusali. Meron ho yan, yung blueprint ng gusali. At panigurado ako, meron na kayo niyan. Nakuha nyo na dun sa mga
architect o engineer na gumawa diyan sa gusali na 'yan. Alam niyo yung kumbaga yung plano ng establisimento, meron na kayo niyan at alam niyong walang underground diyan. Kung may respective na assignment yung mga tropa natin sa andun sa loob, di ba? Meron. Kaya nga kailangan i-review namin dahil first time namin napasok ng lugar at kailangan namin talagang mapamiliarize sa mga sarili namin. So yung 2,000 na tropa Talagang meron natin, kaming information na nandiyan sa loob. Nagbibigay talaga ang informant namin. The problem is, hindi namin alam talaga kung paano ang layout ng lugar. Stress na 'to siya. Stress ka na, sir? Kawawa naman itong si Torre, kawawa naman siya, mapapalo siya kay Marbil pagka di niya nakita. Kaso naman, itong si Marbil, yariho siya kay Abalos. Si Abalos, yariho siya kay Marcos Jr. Meron nung kasing nagpipressure, itong si Marcos, pinipressure siya ng Amerika. Ito naman nung si Marcos, pe-pressure niya si Abalos. Yang si Abalos, pe-pressure niya ho si Marbil. Yan naman si Marbil, pe-pressure niya itong si Torre. At itong si Torre, pinapalo niya yung mga kawawang pulis na natutulog na sa bangketa. They can only do so much. Dahil pagdating na sa loob, nagkakawala-wala na kami. so kung meron tayong informant, Gagamitin yung personahe bukas. Ha? Dagdagan natin yung police bukas. Ano? Ibig sabihin mo, Sa mga membro ng KOJC, mag-ano ho kayo, unis dili ho kayo, no? Habang hindi nahuhuli si Pastor Kibuloy, gawin na nila gusto nilang gawin. Hindi ho mababago ang katotohanan na hindi sila nagwawagi habang hindi nila hawak si Pastor Kibuloy. Yun lang ho yun. Tapos na. Pag nakita nila si Pastor Kibuloy, GG, doon tapos na ho usapan. Pero pag habang di ho nila nakikita, tawanan lang ho natin itong mga walang hiyang kagaya nitong si Torre. Pero nakakalungkot. Seryoso, nalulungkot ho tayo. Kumbaga, linalighten lang ho natin ang mood kasi alam nyo naman ho, napaka-stress na yung marami sa ating mga kababayan dyan sa Davao City, dyan mga miyembro ng KOJC, sa Visayas. Meron pa nga ho tayong nabasa kanina, ready na daw yung mga taga Visayas. No, naghihintay na lang ng order. Ibig sabihin no, kung magkaroon man ng malawakang pagkilos para kundinahin ang mga kalokohan ng PNP dyan sa KOGC compound, makikita ho natin yan sa mga susunod. dagdagan pa. May possibility. I mean, sir, kung meron tayong informant general, bakit hindi na tinodo yung information binigay dyan? ano no? Kung meron tayong informant, bakit hindi na tinodo ng binigay ng information kung saan talaga yung exact location? Nagpabago Kaya ang nga. informasyon eh. Pag sinabi niya ngayon nandun sa kabila. Hindi ko na makita yan dyan pag ganyan ka-skip ng mga kwarto-kwarto yan, di ba? Ikaw naman, sir, luloko nyo na ho sarili nyo niyan. Pero okay lang, no? Kailangan yung gawin ho yan para masatisfy yung kagustuhan ng inyong mga amo. Pero alam nyo sa sarili nyo, wala dyan si Pastor Kibuloy. Isang napakaangang general ho ang magsasabi na nandiyan si Pastor Apollo Kibuloy. Ngayong ilang beses na hong linusob ng NBI, mga opisan niya lugar. Isang lugar na maliit, yung movement from kwarto to kwarto, kung may mga hidden passages, pwede ka talaga mapaglinlangan dyan. Di ba? Merong heartbeat detector, di ba? Ayun naman. Merong heartbeat detector, di ba? Di kahit na makalipat-lipat yan, kung nakikita nyo, nasusundan nyo yung heartbeat. Baka Kunti heartbeat na nga lang ng kasi palangayon. pasok ng mga pinis, hindi naman lahat na nakita ng pinis sa pagkarami-rami nandyan. Nag-spread out din kami. Okay? So, sinisystematize nga lang natin. Kung ulit kami bukas, nakita na namin ang layout. Kung ulit kami bukas, hanapin namin. Ito ay sa tingin ni Mr. Kibuloy, larong tagu-taguan sa loob ng 30 hectare compound niya. Larong tago-tago. Sa tingin nyo, hinahanap kayo ng Amerika, CIA, ang tawag dito, FBI, naghahanap sa inyo. Magtatago kayo dyan. Hindi ako magtatago dyan. Kung ako kayo, Pastor Kibuloy, bilyonaryo ako, dyan ako magtatago. Hindi nyo ako makikita dyan. For sure. 110%. Ang ano lang ho dito, pinapahirapan ng PNP yung mga miyembro para kung sakaling makarating kay Pastor Apollo Kibuloy, masaktan ng kanyang damdamin, mapilitan siya lumabas. Pero malabo ho mangyari yun. Baka hindi man ho alam ni
Pastor Kibuloy, yung mga nangyayari na yan. Dito sa bahagi ng video natin na to, pakinggan naman ho natin itong si Doc Loring Badoy. Kay OJC at kay Pastor Kibuloy, nagkakamali kayo. Kasi although I'm seeing now na finally they're making that connection, that it's not just about them. Even in my group chats, yung dating tahimik, ngayon ay nagsasalita at hindi sila mga miyembro ng KOJC. At nakukuha nila na hindi ito tungkol lang sa KOJC at kay Pastor Kibuloy. Nakikita natin ngayon dyan sa screens natin, pruweba na hindi na tayo bansa na sumusunod sa batas. At nakikita natin dito, maliwanag, ang pang-aabuso ni Bongbong Marcos at yung pagkawalan niya ng kakayanan na mamuno sa Pilipinas. Maliwanag na maliwanag. Wala siyang sinasabi, wala siyang ginagawa, no? Walang paninindigan itong president na ito. Well, hindi na siya president as far as I'm concerned, no? So, kung kaya nila itong gawin sa isang public figure, no, na napaka very powerful in his own right, a powerful religious leader, at kaya niya itong gawin with his resources, with a legal team na may millions of followers, anong tingin mo gagawin? Hindi nila kayang gawin sa'yo? Ordinaryo kang mamamayan? Iba kasi pag naramdaman namin yun sa Kongreso, yung pagmamalabis ng yung legislative overreach, yung pag-aabuso sa mga nasa kapangyarihan na may hawak na poder, no? Wala kang magagawa kahit nakabalastugan ang pinagsasabi nila ni Dan Fernandez, ni JJ Suarez na dapat daw ay mag-cocaine follicle drug test, sabi ni Cathy Binag. Si Paduano, si Gaston Bunting, si Acop, wala kang magagawa. Naku po ba, itong si Acop, itong si Paduano, yung ba si Careps, yung ang angas-angas magsalita? Naku po, kailangan din palang magpa-hair follicle test nun. Pati si Acop. The Martin Romualdez led house, no? So again, the worst speaker in the entire history of the Philippines, no? And not coincidentally, he's the first cousin of a Marcos, no? Of Bongbong Marcos. So, iba talaga pag ikaw yung nasa receiving end, no? At wala itong religion, wala itong gender, basta Pilipino ka. Ang mga nakaupo ngayon, walang batas. Tingnan mo naman yung kalokohan na yan. Warrant of arrest lang yan. Pero ang totoong nakikita ko dito, Elmer, Jade, mga kababayan, no? Ayaw nila, hindi sila aalis dyan. Gusto nila, siguro sa tingin ko dito, gusto talaga nila, yung naririnig natin, di ba, na gusto nila i-sequester. Marcos trademark yan, mga magnanakaw, ang mga Marcos at mga Romualdez, no? Ano pang ginawa nung matandang Marcos na yon? Ganyan din yung ginawa niya, nag-sequester siya. Kinuha niya yung mga properties na mga may property at wala siyang pakialam. Grabe ho, no? Sa tingin ho natin, yan ho talaga ang plano, di ba? Nung una pa lang sinasabi ho natin. Noong nahiga na sila doon, pumesto na ho sila doon sa compound, talagang binalahura ho na nila, naglagay na sila ng tent, lutuan, no? Generator, talaga ho magtatagal sila dyan. Kaya ano ho ito, kumbaga, matira matibay, ika nga. Kaya wag niyo sa mga miyembro ng KOJC, alam ko, hirap na ho ang marami sa kanila. Pero ano lang ho, konting tiyaga lang ho, matatapos din ho lahat ng paghihirap nyo na yan. No? Mailalagay sa pesto lahat ng na yan, yung mga kalokohan nitong administrasyon na to. Kakalungkot. So, kanino bang anak itong mga ito? Mga anak na mga magnanakaw na naging mga magnanakaw din. Nagulat pa tayo, di ba? So, dito tayo nagkamali kasi akala natin, kaparehas natin sila mag-isip na kapag na binigyan ka ng second chance, babaguhin mo, you'll redeem your family name. Hindi pala ganon. Ang plano pala nila, na nasaktan pala sila nung natanggal sila at hindi na nila pakakawalan yung poder na yan, yung pag-perpetuate nila in power. Like katulad ng ginawa ni Ferdinand Marcos Sr., di ba?
So maraming ginawa si Ferdinand Marcos Sr. No, buhay na ako noon. No, yung tatay ko nga naging CONCON delegate na kung saan si Ferdinand Marcos Sr. din ang gumawa nung CONCON na yon dahil gusto niyang baguhin yung constitution natin para may perpetuation in power. Katulad ng ginagawa ngayon ng anak niyang Bangag at saka yan si Martin Romualdez. Hindi na bago ito nakikita natin. Hindi na ito bago, no? Talagang galawan na ho nila to. Doc Lorraine. Galawan So, na ho talaga. Yes. Oh, Yes. Grabe. matagal din po kayo nag-serbisyo sa ating bayan, no? Hanggang ngayon, lalo po nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, you've worked with the police, with the AFP, especially, di ba, against sa CPP, NDF. And talagang malapit din po yung puso nyo, lalo na sa mga inaapi. At tumindig po tayo dyan. At sinasabi nyo nga, itong panahon ngayon, ibang-iba na ang mukha ng kapulisan. At kayo din po, di ba, ang inyong pong asawa ay sundalo. Ano po ba ang nakikita nyo tayo na ngayon ng ating AFP, ng ating kasundulahan? Hanggang kailan po ito matitiis? Kasi lantaran na po ito yung to serve and protect the people. It's no longer happening. Doc Lorraine. My heart is really heavy right now, Ina, no? But I will still keep the faith. Sila na lang ang pwedeng, they're the only ones that can come between us and our tormentors, these abusive and arrogant people in power. Actually, yung PNP na yan, bulok talaga yan. Kahit nung time ni PRRD, bulok talaga yung mga yan. Puro marami magnanakaw, mga kriminal yung mga nandyan. Alam naman natin yan, di ba? Alam natin yan. Except that we had a Yung iba ho dyan sa PNP, pumasok ho talaga sila sa PNP para sa pangungutong, para sa pera, hindi ho para sa serbisyo. Wag naman sana ma-offend yung mga nasa serbisyo na talagang ginagampanan ng tapat yung kanilang mga trabaho. Pero sa aminin man ho natin sa hindi, meron ho talaga kayong mga kabaro, pinasok yung larangan na yan para magkatsapa, magkaangas, ika nga, kumbaga para medyo tigas sila, no? Kung meron silang gagawang kabalstugan, mga ano sila, kumbaga untouchable, ika nga. the president who was so strong na nakontrol niya, 'di ba? Nakontrol niya kahit papaano for the first time. For the first time pinagkatiwalaan ng Pilipino ang mga pulis. Hindi ko nilalahat kasi marami din akong kilalang pinagkakatiwalaan ko and that I admire and respect. At sila yung nagsasabi sa akin, sabihan mo si Torre. Sinabihan ko si Torre, o may message sa'yo si General like this. Ano daw, sabi ni Torre, nakakahiya ka, ikinahihiya ka nila. Ano yung ginagawa mo, sinisira mo ang PNP na pinaghirapan ng maraming tao. Inuulit-ulit ko, no? So, having said that, no, when Bongbong Marcos sat in office, ano nangyari sa PNP? Fulminant rot, bulok na bulok. Para siya nag-bloom yung pagkabulok niya, 'di ba? Bakit? Kasi kung sino ang leader susunod yung mga 'yan, no? Pero kahapon na nandiyan ako sa picket sa lines, no, kinakausap ko yung mga pulis. Nasabi ko sa kanila, nakatrabaho niyo ako. Marami sa kanila kilala din naman nila ako dahil talaga nakatrabaho ko sila. Diyan sa Pro 11, umaakit kami ng bundok, no? Biro mo, 6 na oras kami naglalakad, nagmotorsiklo, whatever, no? Talagang nag-cross ng river, etc. Magkatrabaho kami. So, alam ko yung puso nila at saka I still believe na kararami sa kanila ang totoong nagsisilbi. Kaya lang yung mga yan, itong mga leaders na ito, yan si Marbil, yan yung mga bulok talaga. Bulok na bulok talaga. So, but a weak leader like Bongbong Marcos, a corrupt and weak leader like Bongbong Marcos will embolden the rotten ones in government. Because Kumbaga, lumakas ho loob nila eh. Yung nagkaangas sila eh. Kahit anong kalokohan ng kabalbalang gagawin ko dito, walang problema. Kasi mismo presidente, bangag eh. Ganun ho dating eh, no? So always mga kababayan, maraming salamat to. 500,000 subscriber na ho tayo dito sa PH Update, no? Mga subscriber natin since 2017, 16. Hanggang ngayon, nandito pa rin ho kayo. Maraming salamat ho, no? Maraming salamat. Maraming natin Pilipinas.